Mga kabibo, isang bagong misyon ang naghihintay sa atin ngayon. Sa ilalim ng araw sa baryo, puno ng kwento at kabayanihan ang araw na ito. Handa na ba kayo? Ito ang episode 3 Nanograms Batang Bibo at iKid, Sunog sa Gulayan. Umaga sa gulayan ni Lola. Si Aidan at si iKid, masayang nagdidilig ng halaman at nagtatanim ng bagong buto. Ang hangin ay presko, ang araw ay kumikinang. Puno ng sigla at kasiyahan ang paligid. Si Lola, masayang nanunood sa mga apo. Ang sipag naman ng mga apo ko. Boses niya ay puno ng pagmamahal at tuwa. Habang abala sa pagtatanim, napakunot ang noo ni Aidan. Raynan, naamoy mo ba yon? Amoy usok eh. Si iKid, nagtaas ng antena, nag-scan ng paligid. Paglingon nila sa likuran ng gulayan, may nakita silang umuusok sa mga tuyong damo. Lola, may umuusok sa may gulayan. Hindi sila natakot at agad silang kumilos. Sa gitna ng mga tuyong damo, nakita nila ang isang maliit na apoy. Malakas ang hangin, pwedeng kumalat kung hindi maagapan. Si Aidan, hindi nagpapanik. Huminahon muna tayo. Ito ang gagawin natin. Patayin natin ang apoy habang maliit pa. At si iKid, naglabas agad ng mini water hose mula sa braso niya. Parang superhero na handang sumaklolo. Si Aidan, tumakbo papunta sa drum ng tubig, nagsalok gamit ang timba. Si iKid naman, nag-spray ng tubig gamit ang hose. Double action. Teamwork to the rescue. Si Lola, nataranta, pero si Aidan kalmado pa rin. Lola, safe po kayo dito. Kami na po ang bahala. Napangiti si Lola, ang gagaling ng mga apo ko. Matapos ang mabilis na kilos ng Bibo team, ang apoy ay tuluyang naapula. Basang-basa ang tuyong damo, ligtas ang gulayan ni Lola. Nag-high five sina Aidan at iKid. Sa sobrang tuwa at pasasalamat, niyakap ni Lola si Aidan at iKid ng mahigpit. Salamat mga apo ko, kung hindi dahil sa inyong kabibo at tapang, baka lumaki ang sunog. Sa ilalim ng puno, nagpahinga ang Bibo team habang nagkukwentuhan. Ang tamang kilos at tamang isip ang panlaban sa emergency. Kung may sunog, una, huwag magpanik. Pangalawa, alertuhin agad ang mga nakatatanda. Pangatlo, patayin agad ang apoy habang maliit pa. At pinakaimportante, laging maging handa. At tandaan, mga kabibo, kung may fire extinguisher na malapit, gamitin ito para mabilis maapula ang apoy. Pero siguraduhin munang alam nyo kung paano ito gamitin, at laging humingi ng tulong sa mga nakatatanda kung kailangan. Bibo Fire Safety Tip. Kung gagamit ng fire extinguisher, tandaan ang T-pass method. T-twist the pin, para matanggal ang lock. T-pull the pin, para maalis ang pin. Aim the nozzle at base of fire, itutok ang dulo ng hose sa pinagmumulan ng apoy. Squeeze the lever, pigain ang trigger. Sweep side by side, iwas-iwas pakanan at pakaliwa. Tandaan, dapat may gabay ng matanda. Bibo moral lesson, ang totoong lakas ay ang kakayahang maging kalmado, mag-isip ng tama, at kumilos ng maayos kahit sa oras ng panganib. Teamwork, talino, at tapang, yan ang Kabibo Power. Maraming salamat sa pagsama, mga kabibo. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at share. At i-comment kung anong natutunan ninyo ngayon. Kita-kits ulit sa susunod nating misyon. Bibo Power, laging activated. Sa susunod na kabanata, mainit ang araw, malamig ang tubig, at may bagong misyon sa swimming pool. Tamang pagbabad, tamang pag-iingat. Kaya abangan ang susunod na adventure ng Kabibo Power Team. Oy, iKid. Hindi mo na kailangan ng salbabida, may tagilid alert ka na eh. iKid, system alert. Hindi ako waterproof. Ihoman Hirlap! I've learned the biggest map about